Finally, nasolo na rin namin ang Death Pool bago kami umakyat dito sa tuktok ng bundok para makarating dito sa Mary Hill. Inaantay namin ang aming mga sundo na banana boat at dito nga sa pagsakay namin ng banana boat ay inilaglag kami sa gitna ng dagat. At ganito nga yung itsura ng sinasabi nila or tinatawag nilang Death Pool or Death Pool. Tumataas at bumababa yung tubig ayon pa rin sa alon ng dagat at dito nga sumubok si Inchik na tumawid mula sa Death Pool papuntang dagat. At ayun nga, success naman. Pero ayun nga, medyo nahirapan siyang umakyat papunta dito sa mga bato dahil nga wala kang pwedeng tungtungan paglabas mo doon sa dagat. Kaya pinahata ko siya doon sa mga batang kasama namin kasi kita nyo naman, struggle is real. Ang technique para makatawid ka dito is marunong kang lumangoy, sumisid, at syempre malakas ang iyong loob. At pangatlo ay mahina ang alon ng dagat. At ito nga, sabi nga nila, follow the leader. Ayan, nagsunod-sunod na yung paglipat nila papunta doon sa dagat ng mga kasama namin mga bata. Kasama na din dyan yung aking anak na si Jimuel. Ayan, di ba? Kaya naman, basta talaga malakas ang yung loob. Marunong lumangoy at yun nga, mahina lang yung alon ng dagat. At itong kaisa-isang babaeng kasama namin, ayan, tumawid na din siya. Pero kaming mga oldies ay hindi na mga tumawid kasi nga, syempre alam nyo naman, hindi yan kakayanin. Hanggang babad paan na lang talaga kami. Sabi nila, maliit lang daw yung butas na lilipatan nila. Syempre, nakamulat yung kanilang mata. Ang alat ng dagat, ang sakit daw sa mata, sobra. At ng mga oras na ito, talagang nasolo na namin itong tinatawag nilang death pool. Dito na lang kami nagbabad at sabi ng mga kasama ko ay maganda daw dun sa ilalim. Pero yun nga, hindi tayo marunong lumangoy hanggang floating-floating na lang ang kaya natin. Kaya ito, pinasilip sa akin yung ilalim ng dagat na sobrang ganda nga talaga. Sayang nga lang at wala akong camera na pwedeng ibabad sa tubig ng mga oras na to. Pero sobra, sulit talaga yung ganda sa ilalim. Ang daming isda na maliliit na iba't ibang kulay. Kung nga nakita ko yung mga grupo ni Nemo na naglalangoy. Mabuti na lang meron kaming nahiraman na goggles. At nakita namin yung ilalim sa dagat. At mabuti na lang din ay merong bato dun sa gilid na meron kaming pwedeng tapakan, kaming mga oldies. Pero itong mga bata na ito, ay Diyos ko, ang galing-galing talaga nilang magsilangoy. Alam nyo ba na 20 feet pala death pool na ito? Sobrang enjoy na enjoy sila. Lalo na ang hinahanap talaga nila is yung malalim. Nakakalungkot nga lang yung balita na meron daw ditong na-aksidenteng mag-asawa. Yun daw babae ay tinangay ng alon at sinagip daw nung asawang lalaki. Kaya pareho daw silang nadisgrasya. Siguro nung nagpunta sila dito is malakas yung alon. Pero sa panahon na ito na pagpunta namin is mahina lang. Nung unang araw namin dito, ang sabi ng bangkero ay mataas nga daw ang alon kaya hindi kami tumuloy. At ngayon nga namin naisipan tumuloy nung bumaba na. At buti na lang talaga nagkaroon ng pagkakataon na makarating kami dito. Dahil madami kaming nakita, madami kaming na-discover at sobrang nag-enjoy talaga kami. At alauna na nga ito ng hapon. Kaya naisipan na naming umakyat doon sa Mary Hill. Habang naglalakad kami ay mayroong napulot din si Inchik. Ito ata yung tinatawag nilang starfish. So sabi ko baka nangangagat yan, ay itapon mo na. Nandito na rin nga yung mga sundo namin at aantayin na lang kami dahil ang usapan namin is bandang 2:00 na ng hapon kami sunduin. Meron din kaming mga dalang baon dyan na mga chichirya at tubig para kung sakasakali man na magutom kami ay meron kami makakain. Pero sa totoo lang, hindi kami nagutom. Dahil sinulit namin yung pagstay namin ng 3 oras dito sa death pool. Kaya hindi na namin naisipan o hindi na rin kami nakaramdam ng gutom. Ang dami kasing pwedeng gawin. Pwede kang lumipat mula dun sa death pool papunta dun sa dagat. Yun nga lang, hindi ka pwedeng lumangoy o lumusong sa dagat. Gawa nga ng napakalalim na nung dagat, hindi na natin kakayanin. Kaya ang ginawa na lang namin is nagpicture-picture na lang kami. Bata is nagda-dive-dive-dive na lang doon. At dito nga, umakyat na kami dito sa bundok ng Mary Hill. Meron nga palang chapel dito sa taas ng bundok. Kaya lang, hindi ako makapasok kasi nga merong nakabantay na doggy. Alam kong mabait naman tong doggy na to, pero kahit paano pa rin ako dahil first time lang kami magkikita. Baka magising ko siya or hindi maganda yung paggising ko sa kanya. At dito na nga lang ako sa labas, nagpa-thank you sa kanya at nag-hi habang tinatawag ako ni Inchik at may itinuturo din siyang mga nakaukit daw sa mga puno. Wow, ang galing naman ng mga gumawa nito. 2 nga yan at ito pa yung isa. Sobrang galing at sobrang tiyaga ng mga gumawa ng mga ganito sa puno. O, diba? Ang ganda. Holy Mary, Guadalupe. Yun yung nakalagay na name
doon sa puno. At dahil nasa tuktok na tayo ng bundok ng Mary Hill, ay kitang-kita mo talaga ang ganda ng dagat. Siyempre, hindi na rin namin pinalampas yung pagpapicture dito sa signage ng Mary Hill. Dito nga ay nagmamadali na kami dahil tinatawag na kami ng aming sundo na banana boat. Kaya ayan, picture-picture muna at tanaw-tanaw lang dito sa ganda ng karagatan. Ay, sana dito na lang ako nakatira, diba? Pero yun nga, reality ay taga Pampanga tayo at walang dagat nga sa Pampanga. Kaya paminsan-minsan lang tayo makakarating sa mga dagat-dagat. At ito nga yung time na uuwi na tayo at sasakay na ulit dito sa banana boat. Na eto na naman yung kaba ko dahil nga malalaki kami, madami kami at isang banana boat lang yung ginamit sa amin. Hindi naman masyadong mataas yung alon dito pero yung mga kasama kong mga kabataan ay nilalaro-laro nila itong banana boat. Dahil nga gusto nga nilang tumaob kami o malaglag dito. So kung makikita nyo itong aming video, tuwang-tuwa sila kapag ka napag-swing yung aming banana boat. Kapag nag-swing sa pakaliwa, pakanan yung kanilang mga katawan. Kapag ka nag-swing naman dun sa kanan, pakaliwa yung kanilang mga katawan. Na halos madugtong na yung buhok nila dun sa dagat. Dahil nga pangarap nga nila or gusto nga talaga nilang mataob kami para daw maranasan namin na maglangoy doon sa gitna ng dagat. At hindi naman sila nahirapan sa kanilang dasal. Ayan na nga, tumaob na nga kami. Kanina nga, pagsakay pa lang namin ng banana boat ay nagagalit na si Manong na nakahap na kulay brown dahil nga pakalilikot nga daw namin at baka kami ay magtuwad. Ang hindi niya alam, yun talaga yung gusto ng mga kabataan na kasama namin. Mabuti na lang at kami lahat suot ng life vest. Ay nako kung hindi, naku po. At dahil first time ko ma-experience yung malaglag dito sa gitna ng dagat, natakot ako. At medyo nagpanik din. Pero hangang-hanga ako doon sa aking anak. Ang sabi niya sa akin ay relax ka lang mama dahil may suot kang life vest. At tama nga naman siya, hindi naman nga pala ako lumulubog. So sabi ko, enjoyin ko na lang yung paglutang-lutang ko dito sa gitna ng dagat. At binalikan naman kami nung aming banana boat na service. At dito nga ay naisakay na kami at pauwi na kami doon sa aming transient. At isa na namang experience ito ngayon taon ng 2024 na hindi ko makakalimutan. At basta't kahit saan man po tayo magpunta, lagi po tayong magdadasal ang ating kaligtasan at kaligtasan ng ating mga kasamahan at enjoyin yung pagkakataon na kasama natin yung ating mga mahal sa buhay. Dahil ang ating buhay po ay isa lang, kaya enjoy. At yun lang po, God bless po sa ating lahat. Bye!